Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha mga ka-action, may gusto lang ako na i-share sa inyo at dito natin malalaman kung sino po ba talaga ang corrupt official o magnanakaw sa kaban ng bayan. Ang bida sa ating programa ngayon ho ay walang iba kung hindi ang kasulukuyang administrasyon at nagdaang administrasyon na si Duterte at si Marcos. Ito po ay isi-share ko lang ho sa inyo at mamangha ho tayo at iwan ko kung mamangha pa ba kayo o kung nasanay na ho tayo dito. Kasi ito nga po ang sobrang paglaki o paglubo ng advertising expenses ng nasabing PCSO. Na dati nung 2022 ho mga ka-action na kung saan ay ang presidente pa ay si Duterte ay nasa 19 million lang ho ang expenses. Pero nang dumating ito sa kasalukuyang administrasyon ngayon na si Marcos, abay grabe ang paglubo ho, triple. Umabot lang naman ng 340 million ang naging expenses ng nasabing advertising. Ang tanong ho natin dito, bakit nagkaganito? Bakit ganito ho kalaki or kalubo ang nasabing expenses na kung iisipin ay wala ho silang kompetensya? Ang sabi ng mga nag-comment, sino ngayon ang corrupt? Ang DDS or ang mga pulangaw? Para lubos ho natin maunawaan at bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, panoorin na po natin ang nasabing video. Pinagpapaliwanag ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO matapos lumobo sa 340 million pesos ang advertising expense nito ngayong taon. Tanong ng isang mambabatas, bakit ang laki ng pondo sa pag-promote gayong wala naman silang kakumpetensya? Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mula sa 19 million pesos noong 2022, naging 340 million pesos ngayong 2023 ang advertising expenses ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Lagpas kalahati ng pondo ngayong taon ang nagastos na. Yan ang kinwestiyon sa budget hearing kahapon ng Kamara. Why is there like a 3,000% increase in the advertising expenses? Thank you, Congre. Please explain how that happened. Yung po kasing mababang figures, yun po yung naging policy direction ng dating management. So they kept at the minimum yung advertising fund. But for the current administration, we feel that this is something that we will enhance our gaming products. Okay. Pero hindi ito bumenta kay House Appropriations Panel Senior Vice Chair Stella Kimbo dahil mas malaki raw ang kinita ng PCSO noong nakaraang taon kahit hindi naman sila gumastos ng malaki sa advertisements. Aniyan noong 2022, 4.3 billion pesos ang kinita ng ahensya samantalang ngayon ni hindi man lang daw papalo sa 1 bilyon. With due respect, Madam Chair, it is turned into positive results. As shown by the 6-month operation, we have already earned so much, and this is something that we can attribute also to that increase in the advertising. Heto pa ang isang sinita. Tanong ni Albay 1st District Representative Ed Salagman, bakit nga ba kailangan pang mag-advertise ng PCSO gayong wala naman silang kakumpetensya sa loto at maging sa horse racing sweepstakes? As a rule in advertising, if one controls the monopoly, there is no need for expensive advertising costs. Is that correct? As a rule of thumb. It may be considered. It may be. It is. Because you don't have a rival. You have a monopoly. With due respect, even other government agencies which have a monopoly resort to advertising. Mababang figures. Paliwanag pa ng PCSO, kailangan nilang mag-promote dahil papunta na sila sa digitalization. Pero sabi ng isa pang kongresista, dapat tutukan ng PCSO ang kanilang mandato. Yun ay ang pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng charity.
maybe they have to rethink how they spend their advertising expenses and maybe re-divert this to the actual mandate of PCSO, which is on charity. You expect it. Sa huli, pinagsusumiti ang PCSO ng breakdown ng media plan at yung mga nanalo sa bidding sa advertising budget. Bukod dyan, hinihingi rin ng Kamara ang breakdown ng ahensya ng kanilang 100 million pesos na confidential funds. 25 million pesos pa lang daw niya ang nagagamit ng PCSO para raw matuldukan ang illegal gambling. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin ang corruption. Diba? Triple ang paglobo ng nasabing expenses sa nasabing advertising. Klarong-klaro ho kung sino ho talaga ang masyadong korap. Pero alam ko, pare-pareho lang ho sila. Yun nga lang, maliit nga lang yung 2022. Eh, ang ngayon ho, ay talagang lumobo ho. 3 po na doble. Diba? May ano dyan si Marlica. May buljak dyan si Marlica. Panoorin nyo na lang kung anong binuljak-buljak dyan ni Marlica. Diba? Hindi na ho tayo magtataka. Masasanay na lang ho tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi ho talaga ito mawawala siguro ang korap na kabilat kanan ho ng mga korupsyon ng mga politiko. Hanggat wala pong namumuno na matino at seryoso sa pag-unlad at tahimik at masayang buhay dito sa bansang Pilipinas. Magkakaroon lang ho tayo o mapaparusahan lang ang mga ganito siguro kung may umupo na matapang na gamit ang talino na isang presidente o magiging ama o ina ng ating bansang Pilipinas. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, noging share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat nating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone.